Ulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 3 katao ang nasawi habang ilan pa ang pinaghahanap matapos mahulog ang isang elf truck sa Chico River sa Gawa Barangay Tukukan sa Bontoc Mountain Province ngayong umaga, Oktubre 27. Batay sa inisyal na ulat, patungo sa isang construction site sa Kuro-Kuro sa Danga Mountain Province, ang elf truck na may sakay na 5 construction workers ng Balintawgan Construction nang sumalpok ito sa isang SUV at mini dump truck na nakaparada sa daan mag-aalas 6 kaninang umaga. Dahil sa lakas ng impact, nahulog ang truck sa bangin hanggang sa bumagsak sa ilo. 3 wala ng buhay na katawan ang na-recover habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad sa iba pang nawawala. Iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang posibleng pagkakasangkot ng foreign drug personalities sa 19.2 million pesos na halaga ng marijuana na nasabat malapit sa Escoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa Interpol at iba pang mga bansa upang matukoy ang mga nasa likod ng operasyon. Makikipagtulungan din ng PNP sa PIDEA at mga lokal na pamahalaan na may nasasakupang coastal areas upang mapigilan ang pagpasok ng droga sa karagatan. Nasabat ang 32 pakete ng hinihinalang high-grade marijuana na may bigat na 16 kilograms matapos matagpuan ng BRP Lolinato Toang at Maritime CAFGU ang isang kahinahinalang bag sa dagat. Nag-inspeksyon si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Batangas Port at Batangas City Grand Terminal ngayong araw ng Lunes bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga biyahero para sa Undas 2025. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, tinatayang 2.2 milyong pasahero ang daraan sa Pantalan mula Oktubre 27 hanggang Nobyembre 5. Sinuri rin ni Lopez ang kaligtasan, kaayusan at roadworthiness ng mga pampasaherong bus upang matiyak ang maayos na biyahe ng publiko. Giit ng opisyal, direktiba mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tiyaking ligtas, maginhawa at mabilis ang paglalakbay ng mga mamamayan ngayong panahon ng undas. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.